Ito po mga kababayan, pakinggan niyo po natin ito, ang pagnanakaw ni Sara Duterte. -K. Also being shown on the screen with the kind permission of this honorable presiding officer. What relation does this certification have sa sinabi mong inattach sa response ng office ng Vice President? This is the same copy po ng certification attached to their response. Ano naman ang observation or significance nitong certification? Ito po ay inattach nila to support the payment of rewards. Under the joint circular po kasi, if it is for payment of rewards, it should be supported with documents evidencing success. And based on this document po, hindi ko po nakita yung particular accomplishment that will warrant the payment of rewards. So itong certification na in-identify mo, compliant ito sa joint circular na pinagbasihan mo ng evaluation? Hindi po. Sinabi mo walang supporting documents evidencing success. Ano ba dapat ang mga dokumentong supporting success ng operations? Based po sa joint circular, wala pong in-identify doon. Ang sinabi lang is documents evidencing success. Pero based po sa evaluation ko dito sa dokumento na to, hindi ko po nakita yung particular accomplishment na proof of success po. Kita mo? Proof of success, ano po ba ibig sabihin at pinag-uusapan nila, mga kababayan? Proof of success, ibig sabihin po, kung kumuha ka ng confidential funds, you must replace it or you must Uy! Ang lakas nga! Rinig na rinig eh! Aray ko! Di ba, kapag kumukuha po tayo ng confidential funds, dapat po may kapalit yan na proof of success. Ibig sabihin, napakita mo yung pinaggamitan. May pruweba ka ng pinaggamitan mo. Oh, kaso, si Sara, pusang ina, nakakatawa po talaga. Ginamit sa Christmas party. Ginamit, biro nyo po ang pinaggamitan, mga kababayan. Ang lupet. Ang lupet. Oh, diretso natin muna. Also earlier, sinabi mo na together with the Vice President's response, meron siyang inattach na tinatawag na Protective Intelligence Operations Reports. Tama? Opo, tama If po. shown to you, pag pinakita sa iyo itong PIOR, Protective Intelligence Operation Report, would you be able to identify them? Yes po. Showing to you, Madam Witness. What was marked? What was pre-marked as Exhibits P-1-12-L up to P-1-12-L10. Tell this Honorable Court, if these are the certifications on the Protective Intelligence Operation Report that you mentioned. Likewise, with the permission of the presiding officer being flashed on the screen for easy reference of the impeachment court. -10, the PIOR of the engagements of the Vice President, as well as the certification dated September 30, 2023, Exhibit P-1-12-K, respectively, Respondents Exhibit 1-116 OVP and Series. Despite this being prosecution's exhibits and marked as well separately as defense exhibits, this being documents submitted to the COA ICFAO, Your Honor, the Office of the Vice President, Counsel for the Office of the Vice President or for the respondent refused to stipulate to these documents, Your Honor, for the record. The clerk of court is directed to kindly instruct the tech to check what's wrong with the mics. The mic is, garbling ha. The mic is garble. Ang tawag dyan, nyak araot na. Yung mic po ay may syndrome, Jack Aragota syndrome. Aray ko. This is through perusing the documents. Galing niya ka, Atty. Capuna, nakakatuwa po, no? Thank you, Madam Witness. Ano?
Having gone over these documents, Madam Witness, P-1-12-L hanggang P-L-12-L-10 na reports ng Protective Intelligence Operations, ano-ano ang mga engagements na nakita mo sa mga reports na to? Doon po sa mga engagement ni Vice President, yung attendance po niya sa mga meetings, sa mga commencement exercises po. Tapos dito naman po sa mga satellite offices niya, may mga tree planting activities po, Oh. mga Tanga-tanga. courtesy visits and coordination meetings po. And lahat po ng naging engagement nila for the third quarters of 2023. Yung mga nakalagay sa third quarter na report na sinabi mo, ganun din ang linagay sa first and second quarter na tinestify mo kanina. Yes po, may mga activities na pareho po, mga meetings, mga attendance po sa iba-ibang events. Tree planting, meetings, award ceremony, etc. Madam Witness. Opo. Okay. Sinabi mo rin kanina na hindi ito compliant sa joint circular. Dito sa mga sinabit na in-identify mo, compliant na ba to sa joint circular? Hindi pa din po naipakita sa mga dokumentong ito yung particular accomplishment na will warrant the payment of rewards. Pero on clarification of the presiding officer, tinanong kung ano ang hindi compliant. Ah. Yung pagkaroon ba ng tree planting Ah. o yung sinasabi nilang activity in connection with confidential funds. Doon pa lang po mga kababayan. Doon pa lang po sibak na si Sara mga kababayan. The fact na ginamit mo yung confidential funds sa tree planting. The fact na ginamit mo ang confidential funds sa pagbili ng computer. Sibak yan. Aray ko. Because innocence in the law doesn't excuse no one. Aray ko. Hindi niya pwede pong sabihin, mga kababayan, na hindi ko naman po alam eh. Dahil po, noong, mga kababayan na, galing po siya ng mayor, gumagamit na siya ng confidential funds. Alam niya ang paggagamitan niyan. Ngayon, bakit mo ginagamit ang confidential funds sa tree planting? Aray ko. Bakit mo ginagamit ang confidential funds sa tree planting? Diba mga kababayan? Eto po eto pa po. Sandali lang po Eto, pakinggan nyo to. Talyo po ng testigong COA auditor kung saan ginastos ang confidential funds ni Vice President Sara Duterte. Nagbunyag din ang iba pang nabigyan umano ng confidential funds. Kabilang ang mga kaapelido raw ng ilang senador. At live mula sa Senado, may express report si Mean Los Baños. Mean, ano ba ang mga isiniwalat na impormasyon nitong bagong testigo? Ruth, samot-saring Christmas activities, pasasalamat, gift. Christmas activities! Takinan niya mga kababayan. Pwede ba yan mga karayuma? Gagamitin mo Christmas activities? Anong kinalaman sa Christmas? Ng confidential funds. Doon pa lang magnanakaw na eh. Aray ko. Diba? Doon pa lang bangag na bangag ka eh. Mga kababayan, mga karayuma, ang confidential funds po ay purchase of information. Information dahil nga may kaakibat o may kinalaman sa national security. May kinalaman sa national threat. For example, terrorism. For example, NPA. Hindi po yan for Christmas party. Aray ko. Hindi po yan for Christmas party, mga kababayan, mga karayuma. Meron pong allocated na budget which is the regular budget. Which is the regular budget. Yun po ang pwede mong gastusin sa pagbili ng computer, tree planting, leche ka, libreng sakay, leche ka uli. Aray ko. Kaya nga po, ang confidential funds po ay bihira lang ginagamit yan. As much as possible, hindi po na inuubos yan. Aray ko. Bakit ka mo? Kasi nga po, pag nagpa-purchase ka ng information sa mga confidential agent, hindi naman po yan regularly ka nagbibigay ng payment sa kanila. Una, papatrabaho mo. O pag pinatrabaho mo, halimbawa may inaano ka na, for example lang may pinapasurvey ka. Sabihin na nating ginamit ni Sara sa school. Yan, sa DepEd. May confidential funds. Halimbawa, may pinapasurvey siya na school. Survey mo yung school. Magpapadala siya ng agent. Tignan mo dyan kung
ay ang school na yan ay pinapasok ng NPA. Aray ko. Di ba? Oh. Siyempre, yun ang aning kasi hindi naman pwedeng college kasi hindi hawak ng DepEd yun eh. So hanggang high school lang siya. Kita mo, magnanakaw talaga eh. Aray ko. Kita nyo kung gaano magnanakaw. Sabihin na natin ganun yung argumento niya. Nagpapunta kami ng mga confidential agents sa isang school dahil hinahatak ng NPA. Anong school? O sabihin na natin high school. High school? Aray ko. Ha? Mga DDS high school? Pusang ina nyo? High school? Nire-recruitin na ng NPA? Oh. Kasi hindi nyo pwedeng sabihin college eh. Bakit? Hindi hawak ng Department of Education ng college. Kita nyo? Doon palang booking na si Sara eh. O, nagpadala siya ng confidential agent. Nagbigay siya kay Mary Grace Piatos ng 70,000. Halimbawa, o, ayan. Eh, yung sabihin, hindi matapos yon regularly. Regularly, binabayaran niya si Mary Grace Piatos. Ano yung project na yan, hindi matapos? Aray ko. Ha? Hindi matapos, dire-diretso. Ilan NPA na uhuli nila sa high school? Aray ko. Ha? Ayun yung pinapalabas ng mga DDS eh. O ilang NPA yan nahuli nila sa high school. Hindi kasi sila pwede sa college eh. Kasi nga pag college, gawak na yun ng shed. Aray ko. Oh. Magnanakaw po talaga eh. Oh, diretso natin. Oh. Distribution ng wheelchairs. Ilan lamang yan? Nag-wheelchair pa, pusang ina, wheelchair, Christmas party. Anong kinalaman ng wheelchair sa confidential funds? Magnanakaw talaga. At depensa yung pag-stipulate o pagtanggap dyan. Na-resolve ba yan? Yan yung inangalan ni Prosecutor Lorna Capunan sa simula ng impeachment trial kanya dahil ang sabi nga niya, in her words, ininjan sila ng defense team dahil nga nagkaroon ng ruling na precise Oh, nasa na ba yun? Dito pa pala tayo, sorry. Na-forward. lamang yan sa mga inilista ng Office of the Vice President na di umano'y pinagamitan ng kanilang confidential funds noong December 2022. Kita mo, December pa yun, mga kababayan. December pa. Pag December ba, umaano ka pa ng mga, isipin nyo po yung confidential pa ng DepEd. December, wala nang pasok nun eh. Aray ko. Aray ko. Diba? December 20, yung 11 days, wala nang pasok nun eh. Aray ko. Sa muling pagtestigo ni COA Auditor Sailin Del Campo, ibinunyag niyang nagbigay ng dagdag na dokumento ang OVP. Yan ay matapos silang maisyuhan ng notice of suspension dahil sa mga paglabag na nakita sa paggamit ng kanilang confidential funds. Ayon kay Del Campo, may butas pa rin silang napansin kahit sa mga bagong dokumento. Pakinggan natin ang bahagi yan ng impeachment trial. Ayan po, kita nyo talagang hindi po kaya ni Sara pagtakpan ang pagnanakaw niya. Dumating na po siya sa nagbigay po sila ng bagong dokumento. Pagkatapos doon, nung hindi na po nila kinaya, sinabihan na nila yung COA na huwag magbigay ng dokumento sa House of Representatives. At doon na nga inatake si Zulaika. Aray ko. Hospital. Kasi nga, drama eh. Hindi na nila masagot, ginawa, inuspital si Zulaika, natandaan niyo yun? Taran, Aray ko. magnanakaw. May mga tipo dito na pasasalamat, coordination meeting. Biro mo, ito po, baka ba, Knights of Rizal Supreme Council, 68th Year Institute of Baguio City, Youth Campaign, Patriotism, pusang ina Christmas Activity in Happy Land, Tondo, Manila, pusang ina Aray ko. Christmas Activity
and exploration meeting of Extension Office, Barangay 101, Tondo, Manila. Consultation with Barangay Chairman ng Maynila in Manila. Aray ko. Pasasalamat and update meeting ng TODA. Pasasalamat and consultation meeting with TNBS, Angkas, food delivery. Aray ko. Sara, magnanakaw ka. Kung ano-ano pinaggagawa mo. Ha? Para pagtakpan lang yung pagnanakaw mo, wala na, bistado ka, tanga. Ginamit mo pa yung Happyland Tondo. Ginamit mo pa yung mga Grab driver, leche ka. Ginamit mo pa yung mga chairman, mga toda. Leche ka talaga. Aray ko. Kaya nga eh. Para Eduardo, wala ba dito yung pasasalamat sa mga babaeng puday ni Pulong Duterte? Aray ko. Wala eh. Mga kababayan, bawal po yon. Hindi mo ginagamit sa Christmas party o pasasalamat ang confidential funds. Hindi po pwede yan. Dahil ang confidential funds, pondo yan ng gobyerno para po sa purchase of information regarding national threat or national security. Meron po yan regular funds para po dyan sa mga pagiging trapo ni Sara. Yung pa-tree planting niya, hindi po pwede yan sa confidential funds. Dahil pag ginamit mo yan, pag ginamit nyo po yan, hindi po pwede po na maubos yan. Kasi nga, national issue ang pinaggagamitan yan. Hindi yan ginagamit as regular na utilization na ginagamit mo ng pagbili ng mga gamit, tree planting. Kasi nga po, yan ay nasa national threat lamang. Kaso si Sara po, ninakaw niya eh. Ngayon, ang hirap nito, nabuko siya sa pagnanakaw niya. Nagkaroon ng impeachment, nabulat-lat po ang mga dokumento. Kasi hindi po mabubulat-lat to, mga kababayan, mga karayuma, kung wala pong impeachment. And we are thankful. Kasi nga, nagkaroon ng impeachment, tignan nyo, nalaman natin ang pagnanakaw. Oh, wala na silang madahilan. Oh, diretso. May mga tree planting po, distribution of wheelchairs, gift giving. Pati ba naman mga wheelchair eh, oh? Aray ko. Pati wheelchair! Anong kinalaman niya sa confidential funds? Aray ko. Medical mission, at iba pong activities ng mga satellite offices po ng Office of the Vice President. At itong binasa mo, tree planting, Christmas, napakadaming Christmas party, napakadaming award ceremony. Yan ba ay pinapayagan sa sinabi mong definition ng confidential funds? Hindi po. Oh. Hindi po. Samantala nakitaan din daw ng COA ng paglabag ang OVP sa paggastos ng confi funds nito. Mga kababayan, hindi pinapayagan yon. Bawal yon. Doon pa lang may kasalanan na si Sari. Sasabihin na naman ng mga DDS na bangag, may malita, may lamampira ang kuwa. Aray ko. May malita, sabi ng mga kuto sa social media. Aray ko. Taka! Aray ko. Mga bobo kayo! Hindi natin dapat papayagin yun. Pero mo confidential fund, ginamit tree planting, wheelchair. Tanga ba kayo? Ignorance of the law doesn't excuse anyone. Wala po, hindi po pwedeng sabihin niya, hindi niya alam. Hindi po sasabihin niyang, hindi ko naman alam yan eh. Bawal po yun. Bakit? Meron na po siyang confidential funds nung mayor siya, $500 million yun. Oh, $500 million yun. Oh. So, dapat, etong vice president siya, nilagyan na niya nga ng confidential fund yung DepEd, abay, binaboy naman sa paggamit.
Ninakaw ng ninakaw. Taron, pusang ina ka, Sara. Bangag ka talaga eh. Aray ko. Ang first at second quarter ng 2023. Kaya nag-issue sila ng Audit Observation Memorandum. Oh. Nagpadala naman daw ng acknowledgement receipts ang OVP para i-justify ang paggamit nila ng naturang confi funds. At doon lumabas ang Okay, tara po. Nagpadala, sumagot. Nagpadala ng mga acknowledgement receipt. Pusang ina. Doon pa lang po mga kababayan, si Sara po ay hindi po talaga dapat pagtiwalaan, mga kababayan. Bakit po? Sa the way paano niya i-reimburse, i-utilize ang nasabing pera ng taong bayan, unang-una po, wala po talagang concern. Bakit walang concern? Kung mahal mo talaga ang taong bayan, kung mahal mo ang taong bayan, magpakita ka ng original receipt, kupal. Aray ko. Tama, mali. Magpakita ka ng original receipt. Dahil pera ng taong bayan yan. Papakita mo AR? Hinahanap po ngayon ang original receipt. Wala silang pinapakita. Tama po ba yan? Aray ko. Pangalawa, ganyan ba ang opisyal na gusto natin maging presidente? Madaming misteryosong ginawa. Ba't puro AR yan? Kung vice presidente pa po siya, ganyan na ang kalakaran niya. What more if she became a president of our country? Okay? How can we trust this kind of person wherein she doesn't shows the transparency in her own department? If she cannot be transparent in her own department, what more in our whole country? Aray ko. Huh? You know what I'm saying? Her own department is full of mysterious anomalies. What more if the country is being managed by this Jablita Impacta Bangag Sara Duterte? Diba? Kailangan po natin, mga kababayan, mga karayuma, ang presidente na magiging natin ay karapat-dapat. Pusang ina, isa palang department niya, hindi niya maayos. Isang department mo, hindi mo na maayos sa pera. Isang department mo, hindi mo ayos sa resibo. Isang department mo, hindi mo alam ang nangyayari. Paano yan kung buong Pilipinas na? Di nagkandaleche-leche na tayo. Aray ko. Mga babayan, hindi natin dapat payagan yung mga ganito. Kaya nga po, nagpapasalamat tayo na nagkaroon po tayo ng impeachment. Because now, we have seen so far many anomalies that Sara Duterte created and is stealing the money of our Filipino people, imploring the aid of the Almighty God. Aray ko. Patayin mo si BBM. No joke. Diretso natin. Ang pangalan na nakatanggap daw ng confi funds. Kabilang sa mga yan, kaapelyido ng mga senador at kanilang pamilya. Pakinggan natin ang bahaging yan ng impeachment trial rules. Yes, merong umpaw ko tsaka merong heart. Tinanong mo ba kung sino ito at kung related sila sa presiding officer natin?
Hindi po. Oh. Sa ICFO po kasi ang ginagawa namin is compliance audit po. Kamag-anak naman to ni Senator Risa Ontiveros. Oh. Ito naman, 1-8, P-1-8-994. Kamag-anak naman ni Senator Lapid. Diane Maple Lapid na tumanggap ng 150,000 pesos na bumili daw ng supplies. Hinihingan ko po ng additional documentation to ascertain po na these are paid na pinambili po ng supplies at medical and food aid. Samantala, Ruth, umabot din si Del Campo sa pag-evaluate din ng confi funds ng OVP hanggang third quarter ng 2023. At sa dakong yan ng impeachment trial, inusisa naman ng prosekusyon yung kaugnay sa acknowledgement receipts din na binigay ng Office of the Vice President kung saan nagbayad sila ng daang-daang libo para sa mga informant na sabihin ko yung mga pangalan based doon sa nakita ko at narinig ko kanina ha. 130,000 pesos para kay Beverly Claire Pampano. 250,000 pesos naman Pampano, para ang kay sarap Matthew po. Quezzo. And Ang sarap po, pampano. Lalo na pag pinirito mo yan, pampano. O kaya inihaw. Sarap. Kita mo ha. Kita nyo na po. Ayan po mga kababayan, mga karayuma. Yan po ang vice presidente ng pagnanakaw. Tingnan nyo naman. Kita nyo naman. Oh. meron ding pangalang Xiaomi 8, Oh. Kamote at Miggy Mango. Ruth. Isa pang issue na natalakay naman nung isang linggo kasi kung sino daw ba itong dapat na accountable na officer o yung may pananagutan. Ano naman dyan ang sagot nitong si Del Campo? Kung maalala natin, Ruth, last week, diyan naging mainit yung usapan o yung sagutan nila Senator Judge Amy Marcos at Attorney Wamil. Kasi nga, ang iginigit dyan ni Senator Judge Amy Marcos ay hindi si VP Sara ang accountable official. Pero naniniwala si Attorney Wamil na bilang head of agency ay accountable si VP Sara. Ganyan din ang paniwala. Biro mo lahat po, di ba? Pinangalanan, no? Oh. Alam mo, kilala ko yan si Andy Lim. Kilala na natin. Si Miggy Mango, si Aimee yan. Si Aimee po yan, Miggy Mango, mangga. Si Aimee yan, Miggy Mango. Aray ko. Oh. Di ba? Oh. Ayan yan, si Aimee yan. Miggy Mango. Si Aimee yan. Haba ng baba nun eh. Ni Auditor Del Campo, isa sa mga sinasabing accountable official dahil dun sa mga sa notice of suspension at disallowance ay mismong si VP Sara. Gayon din ng disbursing officer na siyang nakapirma at nakapangalan doon sa cheque na in-encash para dyan sa confidential funds na yan. Pakinggan natin yung bahagi ng impeachment trial, Ruth. Ang mga persons po na liable or responsible is first po the head of agency, Vice President Sara Duterte, the Special Disbursing Officer, si Miss Gina Acosta, at Yan po. Sino liable? Siyempre si Sara Duterte. Biro nyo po yung paggastos niya. Nilustay ang pera ng taong bayan. Dapat talagang ma-impeach yung hayop na yan. at ang chief accountant po na si Miss Julieta Villa del Rey. Oh. Si Vice President Sara Duterte po, siya po ang nag-approve ng transaction and including the utilization of the cash advance. Saan nakalagay dyan na siya ang nag-approve? Yun pong sa accomplishment report. And then, kay Miss Gina Acosta naman po, dahil siya ang special disbursing officer and she disbursed po the cash advance. May yung isa pang issue tungkol dito sa pinagtalunan din na yung mga dokumento ng Kita nyo mga kababayan? Ay nako, grabe no. Ayan lang po muna ang natin kasi nga po grabe. Tsaka na natin mahaba po kasi. Ito muna ang part po ng ang talakayin natin. Kayo mga kababayan, ano masasabi nyo dito? Grabe, nakakagalit po no. Nakakagalit eh.
ka para lang kay Sara. Taong bayan hindi